Ang pansit ni Berto at ang maywagang aklat ng recipe. Noong unang panahon, sa bayan ng Pistaluta, nakatira si Teresita at ang kanyang tatlong anak na sina Pedro, Julio at Berto. Si Teresita ay may munting tindahan ng pansit at kilala ito sa kanilang bayan dahil sa sarap ng kanyang luto. Ngunit isang araw, isang masamang pangyayari ang naganap. Naiinggit ang mga tao sa tagumpay ni Teresita at kaya siya ay ikinulam. Isang sumpang nagdulot sa kanya ng isang mahimbing na pagtulog. Tanging ang pansit na kanyang niluluto ang makakapagpagising sa kanya. Ngunit, nang mawala ang aklat ng recipe ni Teresita, nawala ng pag-asa ang kanyang mga anak. Ang tanging susi upang magising si Teresita ay matutunan ang tamang sangkap at paraan ng pagluluto ng pansit. Bago mawala, iniwan ni Teresita ang kanyang pulang apron at isang pintas na may maliit na susi at ibinigay ito kay Berto. Berto, suotin mo ito at huwag mong wawalain, ang huling bilin ng ina. Makalipas ang ilang taon, nagpatuloy sa paghahanap ang magkakapatid upang muling magising ang kanilang ina. Ngunit sa kabila ng pagsubok at pagod, hindi pa rin nila matagpuan ang tamang sangkap. Ayoko na! Pagod na ako! Ilang taon na natin tong sinusubukan. Oo, Julio, pagod na rin ako. Lahat ng paraan sinubukan na natin. Huwag kayo susuko. Mahahanap rin natin ang tamang sangkap dito. Tama na nga! Tumigil ka, Berto! Wala tayong pag-asa. Tama na, Julio. Kung nahihirapan ka na, umalis ka na muna. Berto, magpahinga ka na. Itigil muna natin to. Pero kuya, paano si inay? Pagod na rin ako, Berto. Itigil muna natin to. Umalis si Pedro at Julio at nagpunta sa kani-kanilang mga tahanan. Naiwan si Berto sa bahay ng kanilang ina. Habang tinitingnan si Teresita na mahimbing ang natutulog, nagdalawang isip si Berto. Maghintay ka lang, inay. Gagawin ko ang lahat. Kahit nasumko na sila, kuya, hindi ako titigil. Patuloy si Berto sa paghahanap ng tamang sangkap. Sa araw ng kanyang pagdududa, naisip niyang itapon ang mga kagamitan sa pagluluto sa gali. Ngunit sa hindi inaasahan, natamaan niyang isang pader na may maliit na pinto sa likod. Nang makita niya ang pinto, naalala niya ang pintas na ibinigay ng kanyang ina. Dala ng susi, binuksan ni Berto ang pinto at pumasok sa maliit na silid. Pagpasok ni Berto sa kwarto, nakatagpo siya ng isang aklat na natatakpan ng alikabok. Nang binuksan niya ito, isang misteryosong nilalang ang lumabas mula sa libro. Sino ang buwabala sa aking pagtulog? Sino ka? Paano ka nakarating dito? Ako si Lutero, ang espiritu ng aklat ng recipe. At ikaw, sino ka? Ako si Berto, isang karaniwang tao lamang. Nakita ko ang iyong kalungkutan at galit. Bakit ganoon? Nalulungkot ako dahil ang aking ina ay sinumpang matulog habang buhay. Ang tanging paraan para magising siya ay ang pansit niyang niluluto. Pero hindi namin malaman ang tamang sangkap dahil nawala ang aklat ng recipe. Naintindihan ko. Ngunit ang pansit ay hindi tungkol sa mga sangkap. Mas mahalaga ang pagkakaisa at pagmamahal sa loob ng pamilya. Kung hindi kayo magtutulungan, hindi nyo magampanan ang misyon na ito. Paano mo nalaman iyon? Ako ay isang makapangyarihang espiritu. Kaya kong makita ang inyong damdamin at isip. Ang totoo, hindi ko na kayang mag-isa. Kailangan ko ang tulong ng mga kuya ko. Ngunit paano ko sila pagkikisamahan at papakinawag loob? Kailangan mo magsimula sa pagkakaisa. Hindi sapat ang isang tao lamang. Magkaisa kayong tatlo upang magtagumpay. Kaya pala, ang pagkakaisa ng pamilya ang magbabalik sa kaligayahan. Salamat, Lutero. Magkipag-ayos na ko sa kanila. Bago umalis si Berto, iniwan ni Lutero sa kanya isang mahalagang aral. Ang pagmamahal at pagkakaisa ang pinakamahalagang sangkap sa lahat. Hindi lang sa pagluluto, kundi pati na rin sa pamilya.
Nagmadali si Berto upang magtungo sa mga kuya niya at magsimula ng bagong hakbang. Sinabi niya sa kanila ang aral na natutunan mula kay Lutero. Sa kabila ng kanilang mga tampuhan at pagkakaiba, nagsimula silang mag-usap at magkaayos. Kuya Julio, may nakita akong bagong pag-asa. Kailangan natin magtulungan. Huwag na tayong magtanggi. Kung magkakaisa tayo, matututo tayo ng tamang sangkap at matutulungan natin si Inay. Tama ka, Berto. Siguro kailangan na nga natin magsimula sa pagkakaisa. Oo nga, sigurado ako makakamtan natin ang tagumpay kung magtutulungan tayo. Naglakbay silang tatlo upang hanapin ang nawawalang sangkap. Habang sila ay naglalakbay, natutunan nila ang bawat hakbang, bawat sangkap at bawat pagsubok ay nagiging mas magaan dahil sa kanilang pagkakaisa. Nakarating sila sa isang matandang mangungkit ng kahoy na nagbibigay sa kanila ng isang bagong sangkap, ang likas na dahon, isang pampalasa na ang magbibigay buhay sa kanilang pansit. Hindi ko akalain makikita natin ito. Tama, ito ay simbolo ng ating pagkakaisa. Ngayon, tiyak nating matutulungan na natin si Inay. Kanilang pagbabalik sa bahay, niluto nila ang pansit gamit ang lahat ng tamang sangkap. Pinuno nila ng pagmamahal, pasensya at pagkakaisa. Nang matapos sila ng pagluluto, dahan-dahan nilang inilapit ang pansit kay Teresita. Inay! Inay! Magising ka na! Saglit, nagmulat ng mata si Teresita. Mga anak, nagising ako dahil sa inyong pagkakaisa. Salamat sa inyong sakripisyo at pagmamahal. At ang kanyang mga anak ay nagyakap ng masaya. Inay, kami po ang dahilan ng iyong pagkagising. Dahil sa aming pagkakaisa, nahanap namin ang tamang sangkap. Wakas, nagising si Teresita. At mula sa araw na iyon, ang pansit na niluto ay naging simbolo ng walang katapusang pagmamahal at pagkakaisa sa kanilang pamilya.